Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Noong mga araw na iyon, sumama ang mga pinuno ng Juda, ang mga saserdote at ang mamamayan. Nakigaya sila sa nakaririmarim na gawain ng ibang bansa, pati bahay ng Panginoon na itinalaga niya sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadalhan sila ng mga sugo. Ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan sa anumang sabihin. Kaya umabot na sa sukdulan ang puot ng Panginoon. Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon. Winasak ang muog ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahahalagang ari-arian doon ay tinupok din, anupat ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang naligtas sa patalim ay dinala nilang bihag sa Babylonia. Dooy inalipin sila ng hari at ng kanyang mga anak hanggang ang Babylonia ay masakop ng Persya. Sa gayoy natupad ang hula ni Jeremias na ang lupain nakapamahinga sa loob ng 70 taong singkad. Upang matupad ang salita niyang ito sa pamamagitan ni Jeremias, pinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Ciro, hari ng Persya, noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang isinasaad. Ito ang pahayag ng Haring Ciro ng Persya. Ipinaubaya sa akin ng Panginoon, Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig at inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Juda. Ang salita ng Diyos. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami rooy nakaupong tumatangi sa tuwinang ang iniwan naming Siyon ay aming maalaala. Sa sanga ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay iniutos ng sa amin ay lumupig, naaliwin namin sila ng matamis naming tinig, tungkol sa Siyon yaong paksa niyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon? Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga sa pagtugtog limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin, sa isip ko't alaala ika'y ganap na limutin, kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa mga darating na panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo, at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti at itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo,
Kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang Anak ng Tao upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Baka ngayong araw, mapapansin ninyo ang kulay na suot ng pari at pati na kulay ng mga decoration sa simbahan ay kulay pink o rosas. Huwag kayong magtaka. Ang ika-4 na linggo ng Kwaresma ay Laetare Sunday, na ibig sabihin masayang linggo. At ang kulay na rosas ay mas masayang kulay kaysa kulay na violet, na siyang kulay ng buong Kwaresma. Pinapaalaala sa atin ng masayang kulay na ito na kahit na mabigat ang diwa ng Kwaresma, kailangan tayo magpenitensya, mag-ayuno, tanggihan ang ating sariling mga hinahanap-hanap. Kailangan tayo magkawang gawa. Kailangan tayong magdasal. Ang mga ito ay uuwi sa kasiyahan. Ang mga kahirapan na ito ay magdadala ng kasiyahan na ating pagkikiisa sa bagong buhay ni Jesus. Ang kasiyahan, ang uuwian ng ating mga pagsisikap. Kaya Pink Sunday is meant to encourage us in our path to penance. Na paalaala, huwag tayong malungkot, huwag tayong magsawa. Malapit na ang kahinanatnan natin. Malapit na ang muling pagkabuhay na mapapasa atin. Ano ang dahilan ng ating kasiyahan? Walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos. Ang Ebanghelyo. Ganun po tayo kamahal ng Diyos na pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang bigyan tayo ng kaligtasan. Hindi siya magpaparusa, kundi magliligtas sa atin. Ang pagbubuhat at pagtataas sa kanya sa krus ay hindi lang magdadala ng kanyang kamatayan, kundi ng kanyang tagumpay. Kaya kapag siya ay nasa itaas na ng krus, hihilahin niya ang mga tao sa kanya dahil sa tagumpay ng kanyang pag-aalay. Ito rin ang sinulat ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa. Naligtas tayo dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Ang kaligtasan ay regalo niya. Hindi tayo naligtas dahil sa nagpakabuti tayo. Ito po'y hindi resulta ng ating pagsisikap, ng ating kabutihan. Ito ay regalo. Kaya natutuwa at nagsasaya tayo. Masaya tayo na kikiisa kay Jesus. Kahit na sa ating pagpipenitensya at pagtulong sa kapwa. Kasi minamahal tayo ng Diyos at binibigyan tayo ng regalo ng bagong buhay. Hindi po natin binili ang kaligtasan. Ngunit yan ay kaloob sa atin.
Kaya kahit nasa gitna ng ating pagsisikap, masaya tayo dahil sa regalong mapapasa atin. Kahit na nga sa lumang tipan, nararamdaman natin ang pag-ibig at kagandahang loob ng Diyos. Narinig po natin sa ating unang pagbasa sa aklat ng Chronicles na pinarusahan ang mga Israelita dahil sa katikasan ng puso nila. Ayaw nilang sumunod sa kasunduan nila sa Diyos. Binaliwala nila ang pahayag ng mga propeta na patuloy namang pinapadala ng Diyos sa kanila. Kaya dumating ang parusa. Natalo sila ng mga Babylonians. Bumagsak ang lungsod ng Jerusalem. Sinira ang templo. Ipinatapon sila sa exile. Pero hindi nagtapos yan ang storya. Nandiyan yung kagandahang loob ng Diyos. Pinadala ng Diyos si Ciro ng mga Persians. Natalo ng mga Persians ang mga Babylonians. At sinabi ni Ciro na bumalik na silang lahat sa kanilang mga bayan, silang mga bihag. At sa mga Hudyo, magsimula na silang magtayo ng templo na nasira. Ito'y nakita ng mga tao na isang regalo ng Diyos. Dahil kahit na ang kanilang kahirapan ay dala ng kanilang hindi pagiging tapat, pero hindi sila pinabayaan ng Diyos. Pinadala pa rin si Haring Ciro upang bigyan sila ng second chance na makapagbalik loob sa Diyos. Tingnan po natin ang ating pagsasakripisyo ngayong Kwaresma na ating tugon sa kabaitan ng Diyos sa atin. Mabait siya at mahal niya tayo. Kaya handa tayong ipagpatuloy ang ating sakripisyo sa pagdarasal at pagtulong natin sa ating kapwa. Tandaan po natin ang pagmamahal ng Diyos. At si Jesus ang pinakatanda ng pagmamahal ng Diyos. Ganun tayo kamahal na pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. At si Jesus naman, pinakita sa atin ang kanyang pagmamahal sa pag-aalay niya sa kanyang sarili sa krus. Kaya anumang mangyari, nandyan ang pag-ibig ng Diyos. Iyan ang dahilan ng ating kasiyahan kahit nasa gitna ng Kwaresma.